sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah! Praise the Lord! Blessed Wednesday ng gabi mga kapatid. At talagang yung ating pasasalamat sa Panginoon ay talagang dapat ganun na lamang sapagkat dakila ang katapatan ng ating Ama. Na tayo ay may ganitong pagkakataon ay pinagkakaloob sa atin, na makarinig ng kanyang magandang balita. O sabi nga, mabuting balita, So, but before anything else, tayo mag-pray muna mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama, Diyos na mapagmahal, mapagkalinga, ang aming Diyos na tagapagsanggalang sa lahat ng oras, tagapagtanggol. Ang Diyos na pinagbumulan ng aming buhay, kalakasan. Ang Diyos na pinagbumulan lahat ng mabubuting bagay. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka, Ama. Ama, sa gabing ito, muli naming inaalay ang aming mga sarili bilang handog na buhay. Lord, narito po kami at nakahandang makinig ng iyong magandang balita. Lord, inaamin namin ang aming kawalan, kulang ang aming kaisipan, ang unawa, upang maabot namin ang iyong ganap na kalooban. Kung kaya dalangin po namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu ay sumaamin. Salamat, Ama. At pagpalain niyo po ang mga gagamitin niyo po sa gabing ito
mula sa magpapakanta, sa music ministry, at sa kapatid naming gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong mga banal na salita. May your name be glorified tonight, Father God, and we bring you back the highest praise, the highest glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Yan. Nako. Nadadagdagan namin mga naglalagin. Pero hindi pa yan ang ating number. So while waiting for the others na mag-login sa ating Bible study, tayo muna po ulit ay makinig. Let's enjoy, sit back, and relax. At sabayan natin ang mga awiting ating mapapakinggan sa gabing ito. Okay, let's listen. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. Sa buhay kong ito, aking gugunitain mga ginawa mo para sa akin. Wala na akong hahanapin pa pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya.
Sa buhay kong ito, aking gugunitain mga salita mo, nagpapalakas sa akin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. Sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala
I offer my prayer. In you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them your will. To you, O Lord, I offer my prayer. To you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them to lead. Teach me your ways, oh Lord. Make them known to me. Teach me to live in accordance to your truth. For you are my God, you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. Teach me your ways, oh Lord. Make them known to me. Teach me to live in accordance to your truth. For you are my God, for you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. I will always trust in you.
pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami pang darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ka'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ka'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago, ika'y hindi nagbabago, ika'y hindi nagbabago. Ayan. Sinabayan ba natin mga kapatid yung awitin? Ang gaganda ng mga awitin na mula sa ating dakilang Diyos. Hindi gawa-gawa ng tao to. Bagamat tao ang ginamit ng ating Panginoon, but it is inspired by the Spirit of God. Without the inspiration of the Holy Spirit, hindi po magagawa ang mga awiting yan. Kaya, glory to God. So of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating who is celebrating their special day today. Okay, October 25, 2023. Ayan. Happy birthday, Sister Ria Quinto. Ayan, happy birthday, sis. And Sister Sunshine Umayam. Happy birthday. And Brother Jehu Villanueva, Sister Christy De Ocampo, Sister Rose Jean Bibar, and of course, Sister Tinette Abanilla. Happy birthday, sis. And Brother Sian Banwa. Happy birthday, mga kapatid, and enjoy your day.
Ayan, happy birthday mga kapatid, ano ha? Sa bagong taon na naman ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos, ano ha? Okay, so tawagin na po natin mga kasama natin sa bahay para sabay-sabay tayong magpupuri, aawit sa ating dakilang Diyos, ano ha? So let's welcome our praise and worship team. Good evening po sa ating lahat at welcome po sa ating Bible study. Ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos. Ayan, hello po sa ating lahat mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Ayan. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kamusta ang ating Comfy family? Go forth, let's go, let's grow together in the service of our God. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. All Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, awit tayo mga kapatid. Tuloy-tuloy ang pagpapala sa lahat ng kanyang mga anak. Thank you, Lord. Kaya i-claim natin itong awitin na ito. Hallelujah. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Mga pangako niya. Magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Hallelujah! Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Mga pangako niya, maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ibibigay niya ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah! Lahat ng nais niya'y magaganap. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala
Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos! Karapat-dapat ka! Hallelujah! Papurihan! Ikaw ang Diyos! Karapat-dapat ka! Pasalamatan! Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos, hallelujah, naming lahat. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, karapat-dapat ka, papurihan. Hallelujah, ikaw ang Diyos, karapat-dapat ka, pasalamatan. Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Hallelujah! Ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos! Karapat-dapat ka, papurihan. Ikaw ang Diyos! Karapat-dapat ka, pasalamatan. Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos, hallelujah, naming lahat. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, karapat-dapat ka, papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat ka, pasalamat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat ka, papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat ka, pasalamatan. Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang Alpha at Omega, ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Father. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Sa walang hanggang buhay na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambi ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambi
Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, minsan ba walang ibang laman, walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, unahin kong lagi, uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa
na lagi akong umaasa sa iyong kalinga, aking pagkahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman na lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga, aking pagkahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat mga kapatid. Glory to God. Thank you, music ministry. And now, let's prepare ourselves. Yung ating mga tools, of course. Number 1 is our Bible. Yan. Notebook, ballpen, pang-highlight natin para habang nakikinig tayo, naha-highlight natin yung mga scriptures para meron tayong binabalik-balikan. Kasi hindi naman natin matatandaan talaga lahat yan. So, we need to jot down and then highlight sa Bible. Maski notebook, magandang lagyan ng highlight doon sa mga linya na binibigyan ng emphasis ng ating tagapagturo. Ano ha? So, sa pagpapatuloy ng ating series, sa prayer in every Old Testament book of the Bible, iniisa-isa po natin ang Hebrew alphabet at ayon sa pagkakasunod sa Psalms 119. Tayo po ay nasa verse 81 to 88 sa letrang Kap. K-A-P-H. Ano ha? Kap. Kaya mga kapatid, i-welcome na po natin ang ating kapatid na si Sister Remy Cabral. Let's welcome our sister. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa muli niyang pagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay makapag-aral ng kanyang banal na salita ngayon dito sa ating Wednesday Bible Study. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng inyong banal na pangalan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa banal na oras na inyong muling ibinigay sa amin upang kami po ay magkatipon at muling makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Kayo po, Panginoon, ang tunay na dakila na lumikha ng langit at lupa. Gabayan po ninyo kami at ibigay po ninyo sa amin ang kapaliwanagan. Buksan po ninyo ang aming puso't isipan upang aming maunawaan ang mga ituturo po ninyo. Marami pong salamat, banal na Espiritu, na siya pong gagabay at magtuturo sa aming pag-aaral ngayong gabi. Purihin ka, Diyos Ama, sa langit,
Marami pong salamat sa pagbibigay ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo para po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At sa pamagitan ng inyong mga banal na salita, marami pong salamat, Panginoon. Siya pong pagkain ng aming puso't kaluluwa. Dakilain ka, Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ang Diyos. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral dito sa Psalm 119, ay tatalakayin naman natin yung verses 81 to 88. Ito po ay may title na Prayer for Deliverance or Panalangin para iligtas ng Diyos. So babasahin ko po dito sa Tagalog version. Kaluluwa ko'y naghihintay ng iyong pagliligtas, lubos akong nagtiwala sa bigay mong pangungusap. Dahilan sa paghihintay, lumamlam na yaring tingin. Ito ngayon ang tanong ko, kailan mo aaliwin? Katulad ko'y nangulubot, nasisidlang yaring katad. Gayunpaman, di ko pa rin nilimot ang iyong batas. Gaano ba katagal pa ang lingkod mo maghihintay sa parusang igagawad sa nang-usig kong kaaway? Mga taong mayayabang, mga taong masuwayin, nag-umang ng mga bitag upang ako ay hulihin. Inuusig nila ako kahit mali ang paratang. Sa batas mo'y may tiwala, kaya ako ay tulungan. Halos sila'y magtagumpay, nakitlin ang aking buhay. Ang iyong mga utos ay hindi ko nalimutan. Dahilan sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako ay lingapin at ang iyong mga utos ay masikap kong susundin. Purihin ang pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon. The 10th stanza begins with the letter K-A-P-H, kap. At ang simbolo nito ay wings, pakpak. And it is God's word that gives us wings to soar spiritually. Ang Salmo 119 ay puno ng moments of depression at maaring ito ay mental depression ni Haring David na nakakaapekto sa kanyang spiritual na buhay. Alam nyo, may mga oras talagang darating sa buhay ng isang tao na ito yung kanyang pinakamababang bahagi ng kanyang buhay na tila ba hindi na muling lalabas ang liwanag at napakadilim ng kanyang kaisipan at ang kanyang damdamin at pati na yung kanyang paligid ay tila ba walang liwanag. Inaalam kasi at sinusundan palagi ng kanyang mga kaaway si Haring David kung saan man siya naroroon. At nais na siya ay saktan at siya ay lalong-lalo na gusto siyang patayin. Ngunit makikita natin dito sa Psalm 119 na kahit na siya ay nasa depression state, ay ang relasyon ni David sa Diyos ay nananatiling buo at napakalakas. At kalaunan ay inaakay siya ng kanyang pananampalataya at pag-asa sa Diyos upang siya ay makatanggap ng tulong at gumaling at makabalik sa isang mabuting kalalagayan ng kanyang buhay. Kaya nga dito sa Isaiah 40 verses 27 to 31, si Yahweh ang nagbibigay ng kalakasan. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? O hindi inaalalayan sa kaapihang nararanasan? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. At hindi siya nalulungkot, hindi siya nananamlay. Ang isipan ng ating Panginoon ay laging nakakaunawa, mga kapatid. Sa verse 29, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Kahit na ang kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila ay tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila ay lalakad, ngunit hindi manghihina. So dito nakita natin, ang ating kalakasan ay nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tingnan natin, ano ba ang kondisyon ni Haring David? Ano ang kanyang kalalagayan? He is in the state of depression. So sabi niya ganyan sa verse 81, I am worn out. Pagod na pagod ako. Verse 82,
restless siya. My eyes are tired from watching for what you promised. Siya ay walang kapahingahan. Sabi niya, ako'y balisa, ako ay pagod. Pagod na ang aking mga mata sa katitingin, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. So siya ay may kabalisahan. Napapagod ng kanyang mga mata sa paghihintay sa kaligtasan mula sa Diyos. So pagod yung kanyang mata, pagod yung kanyang katawan dahil walang tulog, walang kapahingahan. So verse 83, I am as useless as a discard wine skin. Ako ay walang silbi tulad ng isang itinapon na balat na sisidlan ng alak. Verse 84, how much longer must I wait? So inip na inip siya. Gaano katagal ako dapat maghintay? So nakita natin dito, naiinip siya. Sa verse 85, I feel trapped. Sabi niya, pakiramdam ko, nakakulong ako. Verse 86, feeling of persecuted with lies. Pakiramdam niya siya ay inuusig ng mga kasinungalingan. Verse 87, feeling of defeat. Pakiramdam niya siya ay talunan. And verse 88, no one cares. Kaya sabi niya, be good to me, God. So maging mabuti ka sa akin, Lord, kasi walang nagmamalasakit sa akin. So dito makikita natin mga kapatid, yung Psalm 119, 81 to 88 ay may 4 responses dito na makikita natin na siya makatutulong sa atin sa panahon na tayo ay mayroong mahihirap at mabibigat na dalahin sa buhay. Dito sa verses 81 to 82, tayo po ay sinasabihan na tayo'y umasa sa salita ng Diyos. So verses 83 to 85, the challenge for us is to remember God's word. Merong mga bagay-bagay na nalilimutan natin, ngunit ang salita ng Diyos ay mabuting lagi nating naaalala. Lalong-lalo na, huwag nating kalilimutan, alalahanin natin ang salita ng Diyos sa panahon na tayo ay dumaranas ng mga paghihirap at tayo ay nagtitiis sa mga dinadaanan nating mabibigat na bahagi ng ating buhay. In verses 86 to 87, tayo ay tinuturuan na ating pahalagahan ang salita ng Diyos, to treasure God's word. Sa verse 88, tayo po ay pinaaalalahanan na ating sundin ang banal na salita ng ating Panginoon. So talakayin natin, unahin natin itong verse 81. Sabi ni Haring David, I'm worn out. Pagod na pagod ako, sabi niya. Lord, I'm worn out waiting for you to save me. I place my trust in your word. My soul fainted for thy salvation, but I hope in your word. You see, kaluluwa ko'y naghihintay ng iyong pagliligtas. Lubos akong nagtiwala sa bigay mong pangungusap. So, word meaning, ano ibig sabihin ng worn out? No longer usable or effective. Totally or thoroughly exhausted. Pagod na pagod, walang lakas, nanghihina. Wala nang vitality, no more strength. Ganyan po ang sakit ng depression, mga kapatid. Si hinang-hina, walang lakas. Kaya yung Psalm 119 verse 153, look at my suffering and save me because I have not neglected your law. So dito makikita natin ang kalalagayan ng Haring David. Feeling niya siya ay mag-isa. Kapag kagabi kay haba ng umaga. Feeling niya walang tutulong sa kanya, wala siyang malalapitan, wala siyang makakasama. So makikita natin ito pong mga salitang ito ay pananalita ng isang taong a man whose heart is after God. So itong condition na to ang nagdala sa salmista na ma-realize niya na ang tanging pag-asa niya ay tanging sa Diyos lamang, sa mga salita ng Diyos at sa mga pangako ng Diyos. So, alam nyo kapag tayo ay heavily burdened with some difficult situations in life, there are times sumahanap tayo ng sarili nating paraan upang masolve natin yung mga ating suliranin. Pero tayo po ay
pinaalalahanan at napakagandang aralin itong Psalm 119 na sa panahon ng kagipitan, pagtitiis, paghihirap, tayong lahat ay bumaling sa salita ng Diyos na siyang tanging nagbibigay ng kalakasan sa atin at pinagmumulan ng lahat ng tulong, lalong-lalo na kapag ang ating damdamin ay nasasaktan. So tayo po ay umasa sa salita ng ating Panginoon. There is such a great statement of faith na sinabi ni Haring David dito, na kahit anong hirap, umaasa ako sa iyong salita. Kahit gaano pa kalayo ang tulong, umaasa ako sa iyong salita. At gaano man ang pakiramdam na nag-iisa at pagod, umaasa ako sa iyong salita. Ito ang damdamin ni Haring David. Kaya yung Romans 15:13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So may the God of hope fill you with joy and peace in believing. So alam mo, nagtitiwala ang salmista si Haring David sa mga pangako at mga salita ng ating Panginoon. Nagtitiwala siya na darating din ang panahon na tutulungan siya ng Diyos, bagamat yung kanyang present situation ay mahirap. Ngunit kung papaano at kailan mangyayari at gagawin ito ng ating Panginoon ay hindi niya alam. Kaya kung titingnan natin yung verses 83 to 85, siya nga ay nagtanong ang sabi niya, kailan ang mga araw pa, Lord? Kailan mo ilalapat ang paghatol? So alam ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit si Haring David ay makikita natin hindi siya sumuko. Hindi siya tumigil sa paniniwala at sa pag-asa sa mga pangako ng salita ng Diyos. Ito makikita natin na kung minsan naharap tayo po sa mga kahirapan, sa mga hardships. Madali nating isipin na hindi na ako mahal ng Diyos. Siguro nagagalit ang Diyos sa akin. Hindi ko na maramdaman yung kanyang banal na presensya. Alam niyo kapatid, sa panahon ng ganito ay ang mabuti nating gawin, magbasa tayo ng Biblia. Sapagkat sa salita ng Diyos, nandiyan ang ating pag-asa. Nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at nagbibigay sa atin ng encouragement na bagamat marami ang mga negative situation sa buhay natin, nariyan pa rin ang ating Panginoon. At balang araw, kung meron mang mga tao na tulad ni Haring David, ay meron siyang mga kaaway, ay darating ang panahon na haharapin din naman nila ang consequence ng kanilang mga maling mga gawain. You see, tutulungan at gagabayan tayo ng ating Panginoon. Kailangan lang maalala natin, mga kapatid, ang mga pangako ng ating Panginoon. Kaya habang tayo po ay nakikinig sa ating pag-aaral ngayon, umasa tayo sa salita ng Diyos. Basahin natin ang Biblia. Ikalawa, restless siya sa verse 82. Ang sabi niya, my eyes are tired from watching for what you promised while I ask, when will you save me? Niya. Then when I cannot feel his participation, mine eyes fail for thy word saying, when will those comfort me? The Tagalog version. Dahilan sa paghihintay, lumamlam na yaring tingin. Ito ngayon ang tanong ko, kailan mo aaliwin? So dito makita natin mga kapatid, ang naging kondisyon ni Haring David. Ay ang kanyang mga mata ay lumamlam na, napagod na. Yung word na fainted, faint means having little strength or vigor, feeble, lacking conviction, lacking courage. Weakened, nanghihina in the spirit. Ang salmista kasi ay nagtitiis sa matinding pagdurusa sa kanyang buhay. Kaya ang sabi niya, ang aking kaluluwa nalulupaypay para sa iyong pagliligtas. Hinihintay niya kasi ang panahon, ang oras na darating ang tulong ng ating Panginoon. So ang pahayag na ito, mga kapatid, ay tumatalakay sa puso ni Haring David na sinasabi niya na nahihirapan siya sa kanyang kinalalagyan. Sabi niya, Lord, hindi ko maramdaman yung iyong kaligtasan, hindi ko maramdaman yung iyong presensya.
Ito ang nais niya. So tinuturuan tayo at ayon sa experience ni Haring David, napakabuti nga naman kapatid na kapag tayo ay may negative situation, mabuting tayo ay lumapit sa presensya ng ating Panginoon. So ang isa sa pinakamahirap na bahagi kasi ng buhay natin ay yung maghintay sa ating Panginoon. Nahihirapan tayong maghintay eh. Pero ito ang nangyari din kay Haring David eh. Naghihintay din siya sa ating Panginoon. Kaya nanlalamya na nga siya eh. Kaya sa panahon po ng mga pagdurusa ay patuloy nating labanan yung ating damdamin at yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, ang ating pairalin. Kaya nga sabi ng salmista, kailan mo ako aaliwin? Sabi niya, di ba? Tinatanong niya ngayon, aaliwin mo ba ako? Sabi niya, hindi siya nag-aanilangan na talaga namang i-comfort tayo ng ating Panginoon. Ngunit kung kailan yan, ay iniintay natin. At iniintay din, tulad ni Haring David, kung kailan siya tutulungan ng ating Panginoon. Kaya ganyan ang damdamin ng mga taong dumadaan sa hirap, mga kapatid. Mayroong madaling problema, mayroong mahirap na problema, may mabigat, may magaang, pero tutulungan tayo ng Diyos. Kaya lang kung minsan nagtatanong tayo, Lord, ang tagal naman, kailan ba? Lord, nagtatanong tayo, no? Lord, kailan ba darating ang tulong mo? Kaya, itong si Haring David, itong kanyang experience, ito ay isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Kaya nga ang title nitong ating pinag-aaralan sa Salmo 119 verses 81 to 88, di ba, panalangin upang iligtas ng Diyos. So dito sa Matthew 5 verse 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. So, makita natin na Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. So ano ba ang mensahe ng salmista sa verses 81 and 82? Let the word of God be the center of our mind. Maraming mga pumapasok sa kaisipan natin, ngunit ang gawin natin mga kapatid ay gawin natin na ang salita ng Diyos ang laman ng ating kaisipan. Kasi panatilihin natin na ang salita ng Diyos ang pinakasentro ng ating kaisipan. Ikalawa, live our lives under or in accordance to the Word of God. So just as we focus our minds to the Word of God, live out the Word of God. Ipamuhay natin ang salita ng Diyos. And then ikatlo, turn to God in good times and bad times. Huwag yung sa bad times na lang tayo lalapit sa ating Panginoon, bagkus maging sa mga magagandang mga panahon ng buhay natin, tayo ay lumapit sa ating Panginoon, purihin ng Diyos at bigyan natin siya ng kaluwalhatian sa magagandang panahon. You know, sa mga bad times, negative situations, may kaluwalhatian din ang Panginoon dyan. Sa papaanong paraan, tayo ay lumapit sa Kanya. Manatili tayong nananampalataya at manatili tayong umaasa sa ating Panginoon. At yung ikaapat, sinasabihan tayo na umasa tayo sa salita ng Diyos. Hope in the Word. So, ikatlong parte, dito naman tayo sa verses 83. See, yung lalim, yung depthness ng sugat o ng hirap ng damdamin ni Haring David. See, my enemies have smoked my reputation in verse 83. For I become like a bottle in the smoke, yet I do not forget thy statutes. I am as useless as a discarded wineskin, yet I have not forgotten your commands. Katulad ko'y nangulubot na sisidlang yaring katad, gayong paman, di ko pa rin nililimot ang iyong batas. Alam mo ito si Haring David, nung siya ay bata pa, ay naku, napakagwapo. Napakaganda niyang tingnan. Siya ay isang warrior. Pero, nung dumating ang panahon na siya ay nandito, nasa depressive state, alam niyo ang nangyari? Ano ang sabi niya? Katulad ko'y nangulubot na nasisidlang yaring katad. Ano ba itsura nito, di ba? Nanlumo na.
nangulubot na, nanghihina na. Naku, mukhang matandang-matanda na. Diba? Kaya ang tingin niya ngayon sa sarili niya, wala na siyang silbi. Useless na. At maging ang mga ibang tao, ang tingin sa kanya, sino pa yan? Diba? Dating hari yan. Tingin ngayon sa kanya ay matanda na. Sira-sirang balat na, worn out like a skin bottle. Ito yung sinasabing the animal skin na ginagamit ng mga tao noong unang panahon upang i-store yung mga wines. So, kasi si Haring David ay isang hari, isang makata, a man whose heart is after God. Siya ay isang warrior, matikas ang katawan, napakalakas. Ngunit ngayon, siya ay itinakwil. Marami rin ang mga taong nakadarama ng ganitong klase ng sitwasyon sa buhay. You see, kasi we experience of worthlessness. Hindi kasi katakataka na sa panahon ng depression, ito ang kanyang maging damdamin. Siya ay sobrang nalulumbay. Sapagkat si Haring David ay may napakataas na posisyon. Hari siya. Itinatanghal, itinatangi, sinusunod ang lahat ng kanyang sabihin. Pinagsisilbihan siya. Ngayon ang nangyari, binabaliwala na siya. Kasi ngayon kung ano-ano pa ang sinasabi sa kanya, sinisiraan pa siya na wala namang katotohanan. Mula sa isang mataas na posisyon, siya ngayon ay binabaliwala at hinahabol pa upang siya ay saktan at patayin. At ang mga taong malapit sa kanya, ngayon, ang siyang gumagawa pa nito. And they want to dispose of him. Alam niyo, bilang isang hari, si Haring David, masakit itong naganap na ito para sa kanya. Sobrang sakit sa kanyang damdamin, kaya dumating siya sa point na na-depress siya. Alam niyo, natural lang sa tao na you shall be accepted. Yan ang gusto ng lahat ng tao, na tayo ay tinatanggap at itinatangi, iginagalang, kinikilala ng mga ibang tao. Na alam mo si Haring David, siya yung hari na hinahanap, iginagalang siya. Maging tayo rin. Nais din natin na tayo ay igalang ng ibang tao. You see, hinahanap ka sa kalipunan ng mga ibang mga tao. Ngayon kapag ikaw ay binabaliwala, alam nyo, nagiging negative ang iyong damdamin. Yung mga ganitong klase ng pagtrato na binabaliwala ka, para bang hindi ka na kinikilala, dati-dati ikaw ay isang itinatanghal na nilalang, tapos biglang babaliwalain ka. Alam niyo, lalong-lalo na sa isang hari na katulad ni Haring David, masakit ito sa kanyang damdamin. Yung mga tauhan niya nung araw, lumuluhod sa kanya, nagbabow down pa sa kanya. Then, ganito ang nangyari ngayon sa kanya. Hindi niya matanggap to, hirap na hirap ang kanyang damdamin. Kaya yung Psalm 147 verse 3, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. So dito makikita natin ang Diyos, He heals the broken in heart and blinded up their wounds. So sabi pa niya, may encounters, yung aking pakikipaglaban. Nako, sa laki ng hirap ko, napapadali tuloy yata akong mamatay. Kaya sabi niya sa verse 84, sabi niya, how many are the days of thy servant? When will you execute judgment on them that persecute me? How much longer must I wait? When will you punish those who persecute me? Gaano ba katagal pa ang lingkod mo maghihintay sa parusang igagawad sa nag-uusig kong kaaway? Take note itong salmista, malalim ang relasyon ni Haring David sa ating Panginoon. See? Pero nangungusap siya ng ganito, ilang araw pa, sabi niya kay Lord, ang iyong lingkod, kailan mo pa ilalapat yung paghatol sa mga umuusig sa akin? Yung mga palalong yan, humuhukay sila na para sa aking libingan.
Hindi naman yun ayon sa iyong kautusan eh. Hindi naman yun mabuting gawain. Sapagkat ang lahat ng iyong utos, Lord, ay tapat. Ngunit inuusig nila ako ng mali eh. Tulungan mo naman ako. Halos tapusin na nila ako sa lupa, meaning to say, they almost crush him to death. Ngunit hindi ko pinababayaan ang iyong mga tuntunin. Kaya buhayin mo ako, Panginoon, ayon sa iyong kagandahang loob. So dito makikita natin mga kapatid, yung 2 Corinthians 4, 8, 9. Okay. Kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang na ilulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. So dito makita natin mga kapatid, ang mga believers ng ating Panginoon ay tunay nga naman na may mga mararanasan tayo, mga negative situations. Because if our Lord Jesus Christ suffered, then we too will share in His suffering. Kaya lang, kapag ang isang tao ay umabot sa estado na siya ngayon ay binabaliwala or useless, ang buhay ay parang nawawala na rin ng kahulugan. At yan ang ipinagdarasal ngayon ni David sa Diyos. Hanggang kailan ako mabubuhay sa ganitong kalalagayan? Ang pinalawig na buhay ngayon ay tila ba isang pasanin kaysa isang pagpapala. Ang buhay ng tao ay isang pagpapala mula sa Diyos. See, ang gumising tayo tuwing umaga ay malaking blessing sa atin. Meron kasing mga tao, alam nyo, hindi na nagigising. Kaya sa tuwing tayo ay magigising, ito po isang malaking pagpapala na bigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga every morning kapag nagising tayo, ang sambit natin, thank you Lord, ginising mo pa ako. Ngunit dito sa experience ni Haring David, sa lalim ng kirot, sa sakit ng kanyang damdamin, ang buhay na ibinigay ng Diyos ay tila ba isang pasanin. Kaya sa mga tao nakakaranas at nagtitiis sa ganitong klase ng kalalagayan, alam nating mabigat yung pasanin. Kapag meron kang ganitong klaseng situation, you know what? Gusto mo matapos kaagad ang problema. Gusto mo matapos, ngunit hindi naman matapos. Sa kanyang paghihintay si Haring David, lumalamlam ang kanyang mata. Feeling niya, pagod na pagod ako. Nanlulupaypay na ang buong katawan ko. Kaya hinihiling niya sa Diyos, paikliin mo, Lord, ang aking nararanasang paghihirap. So, itong mga taong ito, inuusig ako. Ngunit wala namang katotohanan ang kanilang pag-uusig. Mahirap po kasi mga kapatid, ang mga panahon na tayo ay dumadaan sa mabibigat na bahagi ng buhay. Kahapon nga meron akong kausap. Talaga namang mahirap. Sabi, sister, ipag-pray mo naman ang pamilya ko. Pag-pray mo naman yung anak ko. Kasi yung anak niya, nanalo ng kotse sa isang mall. First prize. So, dinatuwa ang buong pamilya. Pero hindi pa nagtatagal. Itong sasakyan na ito, dinadrive ng anak, nakasagasa ng isang teenager. Kasi naman itong teenager to biglang tumawid. Nasagasaan. Siyempre sa ganong sitwasyon, ang may kasalanan pa rin. Yung nagde-drive, nasa ospital, ang nasaktan at nasagasaan. At sabi niya, alam niyo po sister, 1.4 million na po ang gastusin. So, ang problema siyempre, panggastos. At ito pang isa, yung isa pang anak na ospital, yung anak na babae, may problema sa tiyan. Sabi ko, anong problema? Hindi nila nasabi sa akin. Pero isa pa yun sa nagpapabigat ng kanilang suliranin sa pamilya. So ngayon sa niya, pag-pray nyo naman, of course, pinag-pray natin. And I advise the mother, nandoon yung kanyang panlulumo, andun yung kanyang malalim na kalungkutan. Sabi ko, naunawaan kita, kasi alam ko, nanay ka kasi. Pero alam mo, manalangin tayo at kumapit tayo sa ating Panginoon. At manalangin tayo sa ating Panginoon na paiksiin niya itong pangyayaring ito. Meaning to say,
tapusin na agad ng ating Panginoon. Wala namang imposible. Kasi sabi niya, naku, ang tagal na po sa ospital, baka lalo pa kung lumaki. Totoo yun. At sabi ko, edi ibenta na lang yung sasakyan para may pambayad. Hindi po pwede na-impound po, hindi po pwedeng galawin yung sasakyan Kasi may kaso pa. Ay, oo nga naman, sabi kong ganyan. Manalangin tayo. Sumalig tayo sa Diyos. Lord, paiksiin mo, tapusin mo na po. Wala namang imposible sa inyo. At kayang-kaya po ninyong bigyan ng solusyon ang mga suliraning ganito. So mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, diba, magtiwala kayo sa aking lahat. Kaya nga sabi ni Haring David, yung ganitong damdamin niya, kailan mo ba papatawan? Sabi niya, ng parusa. Itong mga taong ito na umuusig sa akin. Alam mo, isang tanda pa yan ng depression, mga kapatid. Nasasaktan yung damdamin, nagtatampo, diba, masama ang loob, at nagtuturo ng ibang tao para sa kanyang nasasaktang damdamin. Nagagalit, masama ang loob. Lalo na itong situation ni Haring David, he is persecuted and he is forgotten. Pinabaliwala siya. Pero alam niyo kung ano ang sagot ng Panginoon? Romans 12 verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo ang inyong galit sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen. Okay, kalima. Dito tayo sa verse 85. See, my entrapment is systematically being dug. Meaning to say, yung ginagawang patibong para sa kanya, naku, napakaayos, very well organized ang ginawa ng mga kaaway niya upang siya ay silain at upang siya ay saktan at lalo na lagi siyang hinahabol. Ito is very well planned ng kanyang kaaway, lalong-lalo na ng kanyang anak na si Absalom. The proud have dig pits for me which are not after thy law. The proud who do not obey your law have dug pits to trap me. Sabi niya, mga taong mayayabang, mga taong masuwayin, nag-umang ng mga bitag upang ako ay hulihin. Kaya, Psalm 13 verses 1 to 2. Hanggang kailan, Yahweh? Ako'y iyong lilimutin. Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw'y titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyayabang dahil sa pagbagsak ko. So ito ngayon ang panalangin ni Haring David. Kaya yung Hebrews 13 verses 5 to 6, sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Kaya malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? The Lord says, I will never leave you. I will never forsake you. Kaya malakas ang loob nating sabihin, the Lord is my helper. I will not fear. At ano ang magagawa ng mga tao sa akin? Alam niyo kung papaanong ang mga forest animal hunters ay mahuhusay na gumagawa ng patibong upang hulihin yung kanilang mga wild animals na gusto nilang hulihin, ay ganon din ang nangyari kay Haring David. At makikita mo, ang masakit pa rito ang humahabol sa kanya, sarili niyang anak ni si Absalom. At si Absalom ay naiayos niya, naiplano niya ng mahusay ito at marami ang sumama sa kanyang army upang kanilang kalabanin ang Haring David. Kasi ito si Absalom, hindi makapaghintay na maging hari. Gusto niya agad, pumuesto na agad siya sa posisyon ng pagiging hari. Kaya nag-rebellion siya against sa father niya. Ganyan ang nangyari. At si Haring David naman, sabi niya, ay tayo'y umalis. Sabi niya, dahil napakarami nila, kapag tayo ay nanatili dito ay hindi maganda ang mangyayari. So ano ang mensahe ng verse 85? You see, ang tanging kaaliwan natin sa sitwasyong to ay malaman at mapagtanto ng ating mga kaaway ay kaaway din ng Diyos. At kahit na hindi nila sasagutin yung kanilang mga maling ginawa sa atin, sasagutin nila ang Diyos. They will answer to God for all their wrong
doings. So remember God's word. Don't forget in the dark what you have learned in the light. Kaya kung tayo nahihirapan, huwag nating kalimutan ang banal na salita ng ating Panginoon. Dito sa verse 86, a prayer for help. Dito ay humihingi na ng tulong si Haring David, nananalangin siya. Sabi niya, inuusig nila ako kahit mali ang paratang, sa batas mo'y may tiwala, kaya ako ay tulungan. Kaya yung Psalm 86 verses 1 to 2, sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Pagkat tapat sa iyo, buhay ko'y ingatan. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala ako sa iyo kailan man. Dito sa Psalm 42 verse 11, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Psalm 130 verse 7, magtiwala ka Israel, magtiwala ka kay Yahweh, matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot, lagi siyang nakahandang sa sinuman ay tumubos. So ito makikita natin mga kapatid, na sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, makita natin, ang dami-dami namang suliran, ang dami-dami namang problema. Ano ba naman to, Lord? Di ba kung minsan, gano'n ang nasasabi natin, ang hirap naman. Alam niyo, kung minsan, tingin natin napakahirap sundin ang Panginoon. Pero magpatuloy lang po tayo, Panginoon, ay mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga yung 1 Corinthians 15:58, makikita natin, kaya nga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. You know, anumang negative situations, meron talaga yan. But to follow and to obey the Lord is still the right thing to do. Ang daan ng Diyos, ang mga pagtuturo ng Diyos, ang mga alituntunin ng ating Panginoon. Alam nyo, yan ang naging matalik na kaibigan ni Haring David sa panahon ng kanyang paghihirap, sa panahon na siya ay very low sa kanyang buhay. At dito ay sinasabi rin sa atin, no, sa experience ni Haring David, ganun din ang gawin natin. Sa panahon ng negative situations, ang salita na Diyos, ang ating matalik na kaibigan. Meaning to say, kasama natin sa ating buhay. And then dito sa verse 87, ito na yung healing. They had almost consumed me upon the earth, but I forsook not thy prophets. Halos sila'y magtagumpay, nakitli ng aking buhay, ang iyong mga utos ay hindi ko nakalimutan. Kaya yung Proverbs 4:20-23, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Nagbibigay kalusog at kagalingan ng katawan. Ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang bukal ng buhay mong tinataglay. So mga kapatid, let us treasure the Word of God. Ibig sabihin ay itago natin ating mahalin ang salita ng ating Panginoon. And when you treasure God's Word, the more it will work in your life. Kaya Matthew 24:13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Matthew 5:3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So dito ngayon tayo sa verse 88, peace and happiness. Now, this is about restoration and renewed life. Sa verse 88, dahilan sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako ay lingapin at ang iyong mga utos ay masikap kong susundin. Ang word dito, ang ginamit ay quicken, meaning to bring or to give or to restore life. So ito ngayon ang panalangin ni Haring David, Psalm 119:107. Labis-labis, O Yahweh, ang hirap kong tinataglay. Sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin niya ring buhay. Sabi niya, Psalm 119 verse 149, ako'y dinggin mo, O Yahweh, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. So dito sa 1 Peter 5:10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos
na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanya, Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. So mga kapatid, maaring may mga negative situations tayo, manalangin tayo, sumalig tayo sa salita ng Diyos, magtiwala tayo, umasa tayo sa salita ng ating Panginoon. And after all, the Lord said, nang si Paul ay nangusap din at siya ay may dinaraan ng negative situation sa buhay niya, ang sabi ng Panginoon, my grace is all you need. Manalangin tayo lagi sa ating Panginoon at siya hindi naman niya tayo iiwasan at bagkos tayo ay kanyang patuloy na tutulungan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-aaral namin ngayon at tunay kang dakila ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. Ang pag-ibig mo na siyang daladala na namin, it's new every morning. Marami pong salamat, lalo na sa grasya na patuloy niyong ibinibigay sa amin upang kami po ay makapagpatuloy sa buhay namin ito na siya po namang inaalay namin. May all the honor and the glory be unto thee, O God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. 2 Timothy